Hi there, children! Welcome back to eSchool Fun with Teacher Mama. Let's start. Okay, children, welcome back to eSchool Fun with Teacher Mama. So today ang topic natin ay subtraction of dissimilar fractions. Umpisahan na natin. So example number 1, we have given number of 5/6 minus 1/3. So pwede na ba kayong mag-subtract o magbawas? Hindi muna. Pag mag-a-add or magsusubtract tayo, dapat pareho sila lagi ng denominator. So, para maging pareho sila ng denominator, kailangan natin kunin ang tama LCD o least common denominator. Paano natin yun makukuha? So, kunin natin si 6 at saka si 3. Nakikita nyo ba mga bata? Dito galing si 6 at dito naman si 3. So saan natin pwedeng hati-hatiin si 6 at si 3 na walang putal o walang matitira? Kay 3. So ilang 3 meron kay 6? Correct, dalawa. So ilalagay natin si 2 sa ilalim ni 6. Ilang 3 naman meron kay 3? Tama, isa lang. Pwede pa ba nating hatiin si 2 at saka si 1? Hindi na, kaya kukunin na natin ang LCD. So, paano natin kukunin? Kunin lamang natin itong number sa baba at i-multiply. Okay, so 3 times 2 times 1. So, 3 times 2 equals 6. Bring down si 1 times 1. So, 6 times 1 equals 6. So, ang ating LCD ay 6. Nakita nyo ba? So, ang ating bagong denominator ay 6. Paano natin siya babaguhin? O paano magiging 6 si 3? Saan natin siya i-multiply? Tama, sa 2. So, 3 times 2 equals 6. And then, kung nag-multiply ka sa denominator ng times 2, ganun din ang gagawin mo kay numerator sa taas. So, 1 times 2 equals 2. Kaya ang ating bagong given number ay 2/6. So, sa kabila naman, dito naman tayo sa 5/6. So, anong i-multiply mo kay 6 para 6 pa din ang sagot? Tama, 1. So, 6 times 1 equals 6. Kung nag-multiply ka dito sa denominator ng times 1, ganun din sa taas. So, 5 times 1 equals 5. So, ililipat lamang natin. Ito na ang ating bagong given number. So, si 5, 6, ililipat natin dito sa kabila. Magiging 5/6 na. Minus, ililipat din natin si 2/6 sa kabila. 2/6. Pwede ka na bang mag-subtract o mag-minus? Tama, pwede na dahil pareho na sila ng denominator. So, 5 minus 2 equals, correct, 3. So, i-minus mo ba yung denominator? Hindi, kukopyahin lamang natin. Kaya, ang magiging denominator ay 6 pa din. Pwede ba natin siyang gawin lowest term? Tignan natin. Oo, pwede pa natin gawing lowest term yan. So, saan mo pwedeng hatiin si 3 at saka si 6? Correct, kay 3. So, 3 divided by 3 equals 1. So, 6 divided by 3. Ilang 3 meron kay 6? Tama, 2. Ito natin yung sagot, kaya ang ating final answer ay 1/2. So, ang ating magiging final answer ng lowest term ay 1/2. Okay, sana ay nasundan nyo ako mga bata. Yung example number 2. So, ang given number natin ay 10/18 minus 3/9. Pwede na ba tayong mag-subtract o magbawas?
Hindi muna dahil magkaiba ang kanilang denominator. So, kukunin ulit natin si LCD o least common denominator. Okay, so kukunin natin si 18 at saka si 9. Saan natin pwedeng hati-hatiin si 18 pati na rin si 9? Okay, kay 3. 3 ang ating gagamitin. So, ilang 3 meron kay 18? Bilang 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. So, 3 times 4 equals 12. So, 3 times 5 equals 15. So, 3 times 6 equals 18. So, ilang 3 meron kay 18? Nakita nyo na ba ang sagot? So, ilang 3 meron kay 18? Tama, 6. So, saan natin ilalagay si 6? Sa ilalim ni 18. So, ilang 3 naman daw? Meron kay 9. Tingnan nga natin. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. So, ilang 3 meron kay 9? 3. So, ilalagay natin si 3 sa baba ni 9. Kaya pa ba nating hatiin si 6 at saka si 3? Tama, pwede pa sila sa 3 ulit. So, 3. So, ilang 3 meron kay 6? Tama, 2. So, ilang 3 naman meron kay 3? Tama, 1 lang. So, kukunin na natin si LCD. So, 3 times 3 times 2 times 1. So, 3 times 3, tignan natin. 3 times 3 equals 9. Sulat natin si 9 and then bring down si 2 times 2 and then bring down si 1 times 1. So, 9 times 2 equals 18. Ilalagay natin si 18, then bring down si 1 times 1. So, 18 times 1 equals 18. So, 18 ang kanilang LCD. Nakita nyo ba? Or ang kanilang least common denominator. Kaya ang magiging denominator na nito ay 18. So, saan natin imumultiply si 9 para maging 18? Tignan natin. 9 times 2 equals 18. Kaya 9 times 2 equals 18. Kung nagmultiply ka sa baba ng 2, ganun din ang gagawin mo kay 3 sa numerator, sa taas. Times 2 equals, so 3 times 2 equals, correct, 6. So, ang bagong given number ay 6 over 18. So, sa kabila naman, dito naman tayo mga bata. Ano ang imumultiply mo kay 18 para 18 pa rin ang sagot? Correct, 1. So, 18 times 1 equals 18 pa din. Kung nagmultiply ka ng times 1 dyan, ganun din ang gagawin mo sa taas o sa numerator. Times 1 equals 10. So, ang bagong given number ay 10 over 18. So, ililipat lamang natin. So, equals 10 over 18 minus, then ililipat din natin si 6 over 18. So, 6 over 18. Pwede na ba tayong mag-minus o mag-subtract? Pwede na dahil pareho na sila ng denominator. Okay, so 10 minus 6 equals, yung 10 bawasan mo ng 6 equals, correct, 4 over 18. Kokopyahin mo lamang si 18 or yung kanilang denominator. Hindi mo yan pwedeng pagbawasin or isubtract. Okay? Pwede ba natin silang i-lowest term? Pwede pa. Saan mo pwedeng hatiin si 4? Na pwede mo ring gamitin kay 18? Tama, kay 2. So, 4 divided by 2 equals, correct, 2. So, 18 divided by 2 equals, anong sagot?
Tama, 9. Pwede mo pa bang hatiin si 9 at saka si 2? Hindi na, kaya ang ating final answer ay 2/9. Okay, yun lamang mga bata. Sana may natutunan kayo sa ating fraction with dissimilar denominator. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share.